Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dadakuhan natin ang napakahalagang bagay na ito ay magsilbing pattern sa atin, sa buong buhay natin. Kung bakit ang mga tao ay nagugulo sa panahon natin hanggang sa araw ng paghukom. This is the pattern, ang pangyayari kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na kung saan makikita natin dito ay hindi talaga maiiwasan ang mangyari ang kaguluhan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sa mga kadahilan ng babanggitin natin na talaga namang kapag lumitaw ito sa mga tao, talagang hindi maiiwasan ang kaguluhan. So takuhan natin ang napakahalagang bagay na ito. Ayon kay Imam Zuhri rahimahullah, ang pamumuno ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ay 12 years siyang namuno. Within 6 years, walang gulo sa mga kamusliman sa panahon niya. Meaning, si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ay higit nilang mahal kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Meaning, higit nilang gusto si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kaysa kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sa pamumuno nila. Ang dahilan, mahigpit kasi si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Si Uthman hindi siya mahigpit. That's why mas ginusto siya ng mga tao sa kanyang pamumuno si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sa pamumuno ni Abu Bakar, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, walang gulo na nangyari. Alam natin, walang gulo na nangyari sa kanila. Ang dahilan, sila kasi ang mga tao noon sa panahon nila ay mga religyoso, mga sahaba at mga ansar, malalakas. Hindi sila mahilig sa makamundong buhay. Wala silang hilig sa kayamanan, walang hilig sa pamumuno. That's why walang gulo. Yun lang naman ang dahilan kung bakit walang gulo. Kayo ay mga mahintatakutin, wala kayong hilig sa makamundong bagay, wala kayong hilig sa pamumuno, wala kayong hilig sa kayamanan, meaning hindi umiiral ang anumang panibuko at hinggit dahil ang concentrate nila ay pagkabilang buhay lamang. That's why walang gulo sa panahon nila. Even na kay Uthman radiyallahu anhu, within 6 years walang gulo. At kung babalikan natin kung bakit walang gulo kay Abu Bakar, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, unang-una, kukunti pa ang mga Muslim noon at matitigas, matatatag. Yung mga pumapasok, kayang-kaya nilang turuan. Meaning, marami pa ang sahaba noon. Kayang-kaya nila turuan ng mga pumapasok sa Islam. Nabibigyan nilang panahon, oras kahit na nakipagjijihan sila. Marami pa ang mga sahaba at nakapagbibigay pa ng knowledge. That's why matatag din ang mga pumapasok sa panahon nila. Hindi katulad kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Dadakuhan natin yan. Okay? So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ito ang unang dahilan kung bakit magkakagulo. Sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, after 6 years, 6 years ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, 12 years ang namuno, 6 years walang gulo. After 6 years, up to the end, hanggang siya ay patay si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, hindi na natigil ang gulo. Pagkatapos ng 6 years o papasok ng 7 years, hanggang sa 12 years, hanggang pinatay siya. Ito ang unang dahilan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noon ang mga sahaba, mahihirap lamang sila galing Makkah, pumunta ng Madina. Iniwanan pa kanilang kayamanan dahil linisan nila ang Makkah dahil sa mga ginagawang mga brutal, mga pagmamalupit, pagmamalasakit, pagpatay sa mga Muslim ng mga Quraysh. Until finally, pumunta na sila sa Madina, iniwan na nila ang mga kayamanan sa kanila. Pagdating sa Madina, alam natin mahirap ang mga sahaba at pinagpartner niya bilang kapatiran sa mga ansar para makakain, makaraos sila, matulungan ng mga sahaba. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong makita nila ang kanyang paghihirap, sabi niya, ang inyong kahirapan ay hindi magtatagal. Ang inyong kahirapan ay hindi magtatagal at magbubukas sa inyo ang pintuan ng pagpasok ng kayamanan. So sinabi yan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ba't binabalaan ko kayo? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ba't binabalaan ko kayo na huwag kayong magpahadlang sa mga kayamanan yan sa inyong paggawa ng mabubuting gawa
at huwag niyong hiwanan ang jihad para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong hayaan na mag-away-away kayo dahil sa makamundong buhay o makamundong bagay. Yan ang bilin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. So sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, naiintindihan niya ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito, meaning makamundong buhay. Di ba? Palagi niyang sinasabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, gusto niyo magkasala, mahalin yung mundo. Gusto niyo makayo sa kasalanan, huwag niyo mahalin ang mundo. Ito kasi ang pangunahing dahilan, ang makamundong bagay kung bakit ang tao magkakagulo. Iba na saan bansa? Ano mang bansa? Mundo lang, kayamanan, ang makamundong buhay, iyan ang pinagmumulan ng kaguluhan. Ngunit pinagbili na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating yan. Ngunit pinagbibili na po kayo, huwag kayong magpasilaw, huwag kayong magpahadlang sa mga bagay na makamundong bagay na papasok sa inyo ang kayamanan, sagana, na kung saan makalimot kayo sa mabuting inyong gawa, mga obligasyon ninyo, mga jihad ninyo, huwag niyong gawin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mahalin nyo ang makamundong buhay, meaning katakutan nyo ang makamundong buhay. At naintindihan ito ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sa kanyang panahon, palagi niya sinasabihan ang kanyang mga sahaba, even na in jihad. At ayaw na ayaw ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ang kanyang mga sahaba ay pumunta o manirahan sa mga lugar na mayroong mga karangyaan. Nangangamba siya na kung mayroong mga mararangyang lugar ay pupunta ng mga sahaba doon manatili. Ayaw niya. Mahigpit siya sa kanyang mga sahaba na huwag silang maninirahan sa mga mararangyang lugar. Baka sakali sila ay mapariwara dahil sa makamundong buhay. Kaya walang nangyari sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaya mahigpit siya. Pero ang higpit niya, concern siya sa kanyang mga kasamahan na sila ay hindi malulong sa makamundong buhay. Naintindihan niya ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinakamalupit ang mundong ito kung bakit ang mga tao ay nakukuha nilang mag-away-away. Even na magpamilya, magnanay, magtatay, even na anak at ama, anak at ina, mag-asawa, magkamag-anak, magkapatid, hindi mananampalataya. Ang punot dulo ng gulo sa mundong ito ay ang dunya. Punot dulo ng gulo ay ang dunya. So, itong si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, naging mahigpit siya sa panahon sa mga sahaba na ayaw niyang pumunta ito sa mga lugar na marangya baka sila ay masilaw ng makamundong buhay. But sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, napakarami na ng kayamanan ang pumasok sa kanila. Alam natin kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu, marami lang nasasako. Mas marami kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at nagsimulang pumasok ang mga kayamanan sa Baitul Mal, na kung saan ang mga tao dito ay iba-iba na ang kanilang panustos. Mayroon ng mga gatas, may mga cheese, may mga mantika, lalo na ang kanilang sahod, mga kayang pera. Hindi sila nawawalan yan ng kanilang mga sahod ang mga tao. Namuhay sila ng marangya. Sobrang dami ang kayamanan sa Madina sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So ang pagpasok ng mga kayamanan ito ang naging epekto na kung saan namuhay sila ng may kasaganaan, na kung saan ito ay nagdulot ng kompetasyon sa mga tao. Nagkaroon ng buot, nagkaroon ng galit ang mga tao dahil sa mga kayamanang pinamasa nila sa Madina, na kung saan ay sumagana ang kayamanan na sinasabi na darating na sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, natin ay iintindihan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pagdagsa ng kayamanan na nakita niya marami ang namuhay na kung saan naging mga komportable sa kanilang mga buhay, naging maluho sila sa kanilang mga buhay. Naintindihan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na magkakagulo ang ummang ito. Kita niyo, dahil sa makamundong buhay na nakikita niya. Kaya sinabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sinabihan niya ang kanyang umma, sabi niya, nangangamba ako sa ummang ito na ito ay mangyayari sa ating umma. Sa panahon niya, sabi niya, sa panahon niya, dahil ang kasaganahan ay lumitaw, namuhay na marangya, mayaman ang mga tao sa Madina, maluho, naging mga pasuway, naging mga pabaya ang mga tao dahil sa kayamanan, nalulong sila sa kabuhayang marangya. So dito sabi niya, nangangamba akong mangyayari sa ummang ito ang kaguluhan. Unang-unang tanda, sabi niya,
Ang kasaganaan ang siyang dahilan kung bakit magkakagulo. Number 2, sabi niya, yung mga anak ninyo sa mga aliping babae. Isa-isa natin. Kasi mga aliping babae, allowed na sipingan niya ng mga Muslim kahit hindi kasal. Allowed yan. So nagkaroon sila ng anak dyan. Darating yung mga anak ninyo, meaning kapag sila'y dalaga at binata na. Sabi ni Uthman, magsisimula ang gulo kapag dalaga na at binata na sila. At lilitaw ang mga Beduin at hindi Arabo na bumabasa ng Quran. Tatlo. Lilitaw ito. Isa-isahin natin. Ayon kay Al-Hasan Al-Basri, na siya mismo ay nakasaksi. Alam niya kung bakit ang mga tao ay nagalit kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sabi niya, sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, napakasagana ng buhay. Napakasagana ng buhay. Binibigyan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lahat ng tao. Either na pagkain, either na mantika, either na cheese, either na gatas, at mga sweldo nila. Kada buwan, hindi nawawala yan. Ang kanilang masal. That's why yumaman ang mga tao doon sa Madina. So in this situation, sa una walang gulo. But later nagkagulo. Dahil sa mga kayamanan. Yan ang unang mga tao nalilitaw. Sabi na ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang kayamanan lalaganap sa Madina. Then ang mga tao, meaning, yung sinabi niyang lalaganap, ang unang tanda para magulo, lalaganap ang kayamanan sa Madina, yaong mga tao doon yumaman ng yumaman, namuhay sila ng marangya, namuhay sila ng mga pasuway. Meaning, hindi na ito yung mga sahaba o mga ansar na mga una. Ito na yung mga bagong henerasyon ng mga Muslim. Number 2, yung mga anak nila sa mga aliping babae. Nang dumating sa pagkabinata, yun ang sinasabi ng Uthman ibn Affan kapag dumating sa pagbibinata at dalaga. Nang dumating sila sa pagbibinata at dalaga, dahil sa karangyaan, namuhay din ng marangya ang mga taong ito. Namuhay din sila ng may karangyaan. Pamumuhay kaginawaan. Ang unang libangan na gumawa doon sa Madina ay ang mga taong ito na nagpapalipad ng mga kalapati. Yan na, nag-uumpisa ng makamuntong buhay. Pero ilan lang nito ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Isinugo niya ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ng isang tao mula sa Banu Layth na putulin ang mga pakpak ng mga yaan para hindi magpalipad ang mga tao. Naglalaro na sila. Sobrang karangyaan na nila. Hindi na sila nahihirapan sa buhay. Hindi sila nagkakaroon ng bigati, kalungkutan. Wala, masaya na sila. So natututo na sila maglibang. So pinaputol ang mga pakpak ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu para matigil yan. At gumawa na rin ng mga nakalalagong alak ang mga tao dito. Nabid means yung nagbababad ka tulad ng pasas o tulad ng datiles na pinaaasim mo lampas ng 24 hours. Meaning mayroon ng alcohol, mayroon na itong ang alcohol niya mataas na, mayroon na itong tama o nakakalasing na, nakakalango na. So in this situation, ito ay nakalalango na at kumalat na, humingi na ng payo si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa kanyang mga advisor. Sabi niya, anong gagawin natin dito? Sabi niya, ipatupad mo ang kaparusahan, sabi nila. Ipatupad mo ang punishment sa mga umiinom ng alak. So ito ay ipinatupad ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu na ang bawat gumagawa ng pag-inom ng alak ay kanilang pinaparusahan. At hindi lang yun, ang mga taong mayroon ng tangkang lumaban sa kanila, meaning inilalabas nila ang espada sa kanilang mga kaluban upang lumaban na sa mga kamusliman. That's the ignorance way. So ang ginagawa ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa mga taong ito na nag-iinom, ayaw tumigil, at mga taong gustong magrebelde at lumaban, pinapaalis sa Madina. Ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pinapaalis niya sa Madina. Okay? So in this situation, ang kanilang mga magulang naman ang nagrereklamo. Kita niyo yung buhay dahil sa karangyaan. Nagrereklamo naman kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu na bakit pinalalayas niya ang kanilang mga anak. Ano sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu? Hindi ako nagnanais na magpasimula ng kaguluhan. Sila ang nagpananais na magpasimula ng kaguluhan. That's why pinangangalagaan lang natin na walang magulo dito sa lungsod na ito. And then sabi niya, ako ay nagtitimpi na hindi mangyari ang kaguluhan dahil nangangamba ko na dito mangyari sa panahon ko. Kaya pinagtitimpihan ko ang lahat. Ang sino man sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang gustong mamuhay ng makamundong buhay, sila'y mabibigo. At ang sino man ang makontento para sa kabilang buhay, sila ay aking gagabayan at nararapat na sila ay magalak sa isang bagay na kaligayahan na magandang balita para sa kanila, ang paraiso. Meaning, sinabihan niya sila, gusto niyo ng paraiso? Huwag kayong mamuhay ng makamundong buhay.
Gusto niyong maging talunan kapag kayo ay namuhay ng makamundo. Sino ang mga sahabang mga kalifa ang mga kulafa, even na parang salam. Mag-ingat kayo sa mundo sapagkat talaga ang mundo ay makinang. Makinang ito. Berde at luntian. Ngunit napakadelikado. Kaya kapag minahal mo ang mundo, sila mismo na sinasabi nilang mabibigo ka. Dahil matututo ka, katulad dito, makamundong buhay na sila, umiinom na, papalipad na ng mga kalapati, naglilibang na. Aba gusto na lumaban sa mga namumuno nakakataas sa kanila. Because of makamundong buhay, makamundong bagay. That's why, tinanggal ito ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. At nagalit naman na ang iba pang mga tao na kung saan mahihina ang iman, na kung saan lumabas din at sumama sa mga taong yaon na puno ng galit kay Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ano ang pinagmumula ng galit dito at gulo? Karangyaan dahil sa makamundong buhay. Iba-ibang estilo na ang lumilitaw. Number 3, yung sinabi niyang darating yung mga magbabasang mga Bedouin at hindi mga Arabo. Dumating din ito sa kanyang panahon. Lilitaw din, kaya magkakagulo Itong mga Bedouin na ito at mga hindi Arabo, pinag-aralan nila ang Quran. Pinag-aralan nila ang Quran, ang gagaling nilang maging magbasa. Tinawag pa sila Quran na talagang mahusay mga reciter ng Quran. Ba't iba ang kanilang mga dating? Ang kanilang mga dating ay iba. Ang kanilang mga dating, instead na pag-aralan ng Quran for the sake of Allah, hindi. Pinag-aralan nila Quran because of sahod. Dahil sa pera, kayamanan, na binabayad sa kanila ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu para sila ay lumakas at mag-aral na mag-aral. Kaya binibigyan sila ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pag-aralan ng Quran, mag-aral. Binibigyan sila. Yun ang kanilang motibo. Kayamanan, makamuntong buhay. Hindi nila pinag-aralan ang Quran for the sake of Allah, kundi pinag-aralan nila for the sake of dunya. Sila kita nyo? Ang punot tulong gulo na militaw dito ay ang karangyaan ng Madina. Sumagana ang kayamanan dahil sa maraming bansa ang kanilang mga nasakop, mga bansa-bansa. Of course, kapag bansa, kayamanan ng bansa, dadalhin dyan sa ang kanyang 1/5 buti doon sa Madina. Bibigay sa mga taong samsam, kanilang mga share, dadalhin sa Madina. At ang sa Madina yan, para sa mga tao din yan. Napuno na ng kaban, ng kayamanan ang kaban ng Madina. That's why sobrang-sobra na ang kayamanan sa Madina. That's why mayayaman na ang mga taong ito sa panahon na yun. That's why ang mga tao noon ay namumuhay na ng may kaginhawaan, relaxation, safety na sila sa buhay nila, nagkukulang na sila sa pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalilihis na sila. That's why sinabi ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sa kanila, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takun minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nabi ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sabi niya, o mga tao, di Quran, panghawakan ninyong mahigpit nagsama-sama ang lubid ng Allah. Meaning ang Quran. Huwag makamundong buhay, meaning, iwanan nyo, panghawakan nyo ang Quran. Sama-sama. Sabi ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, mula sa ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayong maghati-hati. Dahil umaalis na sila may nagre-rebelde na. At huwag kayong maghati-hati. Kasi nagre-rebelde, hindi na umahawak sa Quran. Nagre-rebelde na. So at huwag kayong maghati-hati at alalaanin nyo ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo nung kayo ay magkakaaway pa sa bawat isa at ipinagbuklod niya ang inyong mga puso, meaning sa Islam. Sa bayaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay naging magkakapatiran sa pananampalataya. At kayo dati ay nasa bingit ng hukay ng apoy, nasa gilid, nasa bangin, meaning kayo ng hukay ng apoy. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay iniligtas kayo. Meaning, dati kang hindi Muslim. Nasa bingit ka ng apoy. Meaning, nasa delikado ka sitwasyon sa impyerno ng apoy. Iniligtas ka ng Allah sa bingit na kaparusaang yaan. Iniligtas kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula dito upang ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ayat na ito ay gawing malinaw sa inyo upang kayo ay magabayan. At hayaan mayroon tao sa inyo na tumindig upang mag-imbita sa kabutihan sa Islam. Ipag-utos ninyo ang mabuti, ipagbawal ninyo ang masama. Sila ang magtatagumpay, sabi ni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sabi niya ito sa mga tao. Nagre-reklamo sila, mga anak nila, pinalayas doon dahil gumagawa na ng pagsuway, paglaban sa mga namumuno.
So sinabi ito ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pinalalaanan niya kung ano ang dahilan kung bakit magkakapatiran sila sa pananampalataya because of Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, sinabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang inyong karangyaan ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay gawin ninyo na maging magpasalamat kayo sa Kanya. Gawin yung pagkakataon na ito ay ikabuti nyo, hindi pinadala ang kayamanan upang kayo ay magsaya. Hindi pinadala ang kayamanan upang kayo ay magsaya, sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kundi ipinadala ito upang gawing pagkakataon sa ikabubuti at maging mapagpasalamat kayo kay Allah. Ang mundo, sabi niya, ay maglalaho, samantalang ang kabilang buhay ay hindi maglalaho, sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Yan ang sinabi niya sa kanyang huling sermon sa mga taong ito. Number 2 case, kayamanan na, number 2 case kung bakit nagkaroon ng gulo. Ang paglaganap ng Islam, masyado nang lumawak sa labas ng Arabian Peninsula ang Islam. Meaning, nagkaroon na ngayon ng pagpapalit ng istruktura ng lipunan at nagkaroon ng mga depekto ang mga lipunan o lumitaw ang depekto sa mga lipunan. Number 2 reason, una kayamanan. Number 2 reason, dahil dumami na ang mga Muslim at ang mga naninirahan sa mga nasakop na lugar, ang bilang ng mga tao ay dumami. At ang mga taong ito ay hindi lamang iisang nasyon. Ang mga taong ito, iba-iba, may non-Arab, may mga Bedouin, may mga Arabo, may mga hipokrito, may mga makasal, may mga nagpapanggap, nagsama-sama na yan. Nagpanggap ng mga Muslim, sama-sama na sila sa isang nasyon na gusto nilang puntahan lugar at mananatili makikisama sa mga Muslim. Meaning, mayroon silang iba-ibang lahi, iba-ibang kulay, iba-ibang lengguwahe, iba-ibang kultura, iba-ibang kaugalian. Mayroon silang ibang sistema, ibang idea, ibang pananampalataya, ibang politikan, ibang arkitektura. Meaning, at iba pa, iba-iba ang klaseng tao ngayon ang nasa bawat nasyon. Yan ay malaking epekto rin mula sa pangyayaring kaguluhang ito. Lilitaw dito ang mga tao na magdudulot ng fitna sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Karamihan sa mga ito ay ang mga sabihin natin, ang mga taong ito ay nagkaroon ng hindi pagkakasunduan. Kasi iba-iba sila eh. May ibang kultura, may ibang idea, may ibang kaugalian. Sumusunod sila sa panahon ng Jahiliya instead na sa Quran. Nasusunod nila ang panahon ng Jahiliya, na kaugalian na dahil kulang na sila sa kaalaman. Aalamin natin ba mamaya bakit hindi sila nagkaroon ng kaalaman, insyaAllah. Okay? So karamihan dito, mula sila sa mga Arab na tribo. Itong mga Arab tribo, nagpunta ito sa mga malalaking probinsya. Mga Arab na tribo. Arab na tribo. Okay? Ito ay galing sa mga South, North, East. Galing sila, meaning, Silangan, Timog, Ilaga, ang mga Arabo. Meaning, nagsitira sila sa mga malalaking nasakop ng mga Muslim, ng mga probinsya. Itong mga Arabs na ito. Ba't ang mga Arabs na ito, hindi ito nakuha o kapantay ng mga sahaba, bagamat Arabo. Hindi nila kapantay yun. Mga reliyoso ang mga sahaba. Itong mga Arabong ito, hindi nila nakuha ang ganong kareliyoso ng mga sahaba sapagkat hindi nila nakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sila naturuan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga Arabs na ito, isa sa dahilan kung bakit ang mga gumawa ng fitna kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Alam niyo ba, ang mga Arabong ito ay kasama sa digmaan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kung saan galing itong mga Arabong ito, kung saan nanatili ang mga Arabong ito sa Basra, sa Kufa, sa Syria, sa Egypt at iba pa. Ang mga Arabong ito actually naging kasama ng mga sahaba sa pagkikipagdigmaan. So, naniniwala sila na mayroon silang karapatan na igalang din ng mga Arabo dahil sila ay nakasama din. So that's why, katwiran nila, may karapatan din silang igalang ng mga tao katulad ng paggalang nila sa mga sahaba at ansar na nakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? But, ang mga tao ay mas ginagalang lang ang mga nauna sa kanilang mga Arabo na sahaba at mga ansar kaysa sa kanila. Nagsimula dito ang paninibugho. Number 2, paninibugho. Because of makamundong buhay ulit. Pamumuno. Dito gusto nila
na sila rin ay may karapatang mamuno tulad ng mga inappoint ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, mga gobernador, mga kamag-anak niya, mga sahaba, mga ansar. Sila wala silang lugar. That's why nagsimula silang nalibugho. Nagsimula silang nalibugho. Ito sinasabi ko kanina. Sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu an at Abu Bakar Umar radiyallahu anhuma, walang ganitong makamundong buhay. Kaya walang gulo, wala silang pagnanasa sa pamumuno, sa makamundong buhay, wala. But dito lumitaw na ito. Ang mga Arabong ito na kung saan nagsimulang malibugo na gusto nila, mayroon silang lugar sa pamumuno dahil tumulong sila sa digmaan. Ngunit hindi sila nabigyan. That's why gumawa sila ng mga pakana na ang mga namumunong gobernador sa lugar na kanilang mga tinutuluyan ng mga malalaking probinsya, ipinalitaw nilang hindi makatarungan. Nagkaroon ng mga alingaw-ngaw, mga waswas, mga chismis, ng mga kurakuro na pinasama nila ang mga namumunong gobernador. At pinamalian dito si Uthman ibn Affan radiyallahu an sa kanyang kagagawan nito. At pinamalian si Uthman ibn Affan radiyallahu an, gusto nila palitan din si Uthman. Kaya ang mga taong ito ay nagpalaganap ng kasamaan kay Uthman ibn Affan radiyallahu an sa kanyang paggawa ng panamumuno na hindi makatarungan at pinili niya ang malalapit sa kanya at kanyang mga kamag-anak. Ngunit nang makarating ito sa mga sahaba sa Madina, ipinasuri ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ang sinasabi ng mga tao, nagpunta doon ng isang tao sa Madina, doon sa lugar na yaon, na mga sumisirat sa kanya, at napatunayan na sinabi niya, wala man ako nakita isang tao doon na mga sahaba, talaga yung mga tunay na sahaba, na Propeta sallallahu alaihi wasallam, na nagreklamo sa mga gobernador Wala naman hindi man totoo. Meaning, invento lang. Naninira sila because of pamumuno, makamundong buhay. Gusto nilang magkaroon ng pamumuno. Ngunit hindi sila nagkaroon ng chance na magawa niya ito. Alhamdulillah. So in this situation, ang mga Muslim sa panahong yaon, tingnan natin ang mga tao sa lugar. Kung bakit nagkagulo. Kailangan kilala natin ang tao Even sa panahon natin. Ang unang tao sa mga lipunang nakatira sa mga bawat lugar, may mga sahaba at mga tabi'in. Ang mga sahaba at tabi'in, mayroon ba't kukunti na lamang? Sa panahon ni Uthman, halos kukunti na lamang sila. Unang-una, ang dahilan, nangangamatay sila sa digmaan. O even na hindi digmaan, may namamatay sa kanila. Kahit hindi digmaan, matanda na, o namatay talaga. Meaning, kumunti na kumunti ang mga sahaba. So dahil kukunti na ang mga sahaba, hindi na nila kayang turuan ang mga tao. Sa sobrang dami na ng tao na dumagsa, na mayroon na nagpapanggap, mayroon makamuntong bagay kaya magmumuslim, o makatira doon sa lugar na yaon, iba-iba na. Iba-ibang kulay, iba-ibang lengguwahe, ibang kultura, ibang idea, ibang paniniwala. So, lumitaw lahat yan. Paano nila tuturuan yan? Napakarami na nila. Sila ay napakakunti na nila. At hindi lang yun. Nakasambulan pa sila sa jihad. Kaya wala silang panahon na maturuan talaga ang ganong karami na mga tao. In this situation, kamangmangan ang siyang dahilan kung bakit na naman nagkakagulo noon dahil wala na silang knowledge in Islam. Itong dahilan na ito, na susunod na bilang, kamangmangan kung bakit may gulong na nangyari sa panahon nila dahil wala silang knowledge, walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang dahilan kung bakit may gulumisan dahil sa kamangmangan. Ka-ignorante yan sa pananampalataya Islam. Yan ang isang dahilan na kung bakit mayroong gulo sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, kasama ang mga taong mayroong pag-uugali na kunwari ay banal, ngunit banal na kamangmangan ang hawak-hawak ng mga taong ito. Ang mga original, number 2, original na mga nananahanan, meaning nasako ng mga Muslim, then mananahanan doon ang mga tao. Either magbayad ng jizya o either mag-Muslim. Kung ayaw magbayad ng jizya, lumayas ka. So magbabayad ng jizya. Ang iba nagpanggap. Dahil sa takot nila na paalisin at walang ipambayad ng jizya, nagpanggap na lamang na Muslim. Okay? So, marami sa mga lugar na nasakop na nanatili sila sa kanilang lugar. Ngunit mayroon din na mayroong mga totoong nag-Muslim at sila ay pumunta sa mga
Muslim talaga para mag-aral. At ang iba, sa mga kalakal, umaalis sila kasama ang kanilang mga alipin. So yan ang paganawa ng mga tao. Nandoon yung mga sahaba, nasakop nilang lugar, magkokonti na lamang, dahil lang mamatay, nakakamatay, namamatay sa jihad, at magkakawal at sumasalakay sa jihad. That's why walang masyadong sahaba sa mga lugar. Pangalawa, yung mga nasakop, nananatili sila sa kanilang lugar. At ang mga non-Arabs, sinasamanta nilang pasukin ang mga taong ito. Ang mga lugar na ito, mga province na malalaki, sinamantala ng mga non-Arabs. So, nagkakaroon na ng iba't ibang uring tao. Napapansin nyo, nagkakaroon na ng iba't ibang uring tao. At nandoon din minsan ang mga nasakop ng mga Kristiyano, Hudyo, sa mga Persya, kung sa Roma, na kung saan, pumasok na rin sa mga yaan. Na matindi ang galit at bukod nila sa mga Muslim dahil nawala sa kanila ang kanilang mga karangyaan. Mayroon silang bukod na kung saan nakapasok sila sa nasyon, dala-dala nila at bit-bit sa dibdib ang galit at bukod sa mga Muslim. Subhanallah. So meaning, iba-iba na talagang tao ang nakapasok, iba-ibang ugali, iba-ibang tradisyon, idea, jahiliya, etc. Nandun na sa mga taong yaan. Alhamdulillah. So, ang pinaka mabilis na gumawa ng fitna, kaguluhan ay ang mga non-Arabs. Itong mga non-Arabs na ito. Okay? Non-Arabs. Ang malakas sumira o nagbigay o tumulong ng gumawa ng fitna o kaguluhan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. The non-Arabs. Hindi ito mga Arabo. Okay? So, ang kanilang dahilan kung bakit sila ang pinaka unang gumawa ng mga panggugulo sa panahon ni Uthman ibn Affan. Iba ng mga Biduin. Abdullah ibn Sabah, sa susunod tatapigin ko yan. Kung sino si Abdullah ibn Sabah, ang pinagmumulan ng gulong ito. Ang pinagmumulan ng pinagkukunan ng kaguluhang ito kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Unang-una, ang mga non-Arab, sila ay ignorante, mangmang sa katotohanan sa kung kailan lamang sila nagsipasok sa Islam, kailan lamang sila nag-Muslim. Meaning, mangmang sila sa pananampalataya. Bakit sila mangmang? Wala nang tayong mga sahaba na maturuan pa nila ang napakakapal na mga nag-Muslim. Kasama na ang mga nagpanggap. Wala na silang oras na tuloy pa sila nakikipag-jihad dito at konti na ang mga sahaba. So that's why, puno ito ng mga kamangmangan ang mga taong ito. Pangalawa, hindi nila naiintindihan ang reliyong Islam. At buhay na buhay sa kanila ang nasyonalismo o ang pagka-tribalismo, pagka-tribo-tribo. Buhay sa kanila ang panahon ng jahiliyang yaan. Ang ibang mga grupo sa non-Arabs, hindi mga Arabo, nagpanggap silang pumasok ng Islam. Okay? Because natatakot sila na magbayad ng jizya o patayin sila ng mga Muslim. O lumayas sila. Nagpanggap sila ang mga iba, ng mga non-Arabs, na ito ay mag-Muslim. Ngunit ang totoo ay nagtatanim ito ng sama ng loob sa mga Muslim sa pananampalatayang Islam. At dahil dito, sa kanilang pagpapanggap sa pagpasok sa mga bayang yan, mga bansang yan, madali nilang isinambulat na gumawa ng kaguluhan lamang kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dahil sa paninibugo, sama ng loob sa mga Muslim, itong mga nagpanggap o mga hipokrito na ito. Ito yung mga tao ngayon na nagnanasa ng mga sariling makamundong buhay, na sinusunod ang mga kapritsyo at mga pagnanasa, madali nilang nakuha ang mga tao yan. Madali nilang nakuha sila Abdullah ibn Sabah. Pag nakita ka ni Abdullah ibn Sabah na may galit ka kay Uthman, pupuntahan ka nila. Kahit ikaw pa yung reciter ng Quran, pag may galit ka, pupuntahan ka nila, pupukawin ka nila na kung saan gusto mong Islam, pupukawin ka nila inayo sa Islam. Ipupukawin ka nila magkaroon ng puot at galit kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ito si Abdullah ibn Sabah at kanyang mga kasamaan. That's why ang mga taong ito, nakita ito, na ganito sila, na mayroong sama ng loob sa mga Muslim, madali nila itong nakuha ang mga taong ito. Meaning, bumubuo na sila ng grupo para labanan si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu because of the makamundong buhay. Kasama na rito kung bakit sumamang taong ito, may sama ng loob sila kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa mga nagdaang mga karangyaan nila, mga nagabi sila sa mga Muslim, nawala sa kanila ang kanilang mga karangyaan, ang kanilang mga karanganan, kanilang dignidad, kaya masamang-masama ang loob ng mga taong ito. Isa pang mga tao na nakahalo sa mga bayan ay ang mga Biduin. Dito si Biduin. Alam natin si Abdullah ibn Sabah, Hudyo yan. Okay? Biduin. Itong mga Biduin na ito, naninirahan sa disyerto. So nakisama rin ito, Muslim din sila. Nakisama ang mga Biduin na ito. At ang mga Biduin na ito
Sila yaong gumawang kasiraan kay Uthman radiyallahu anhu nagpasimula na sinamantala naman to ni Abdullah ibn Sabah na kung saan kasama sila sa nagjijihan. Yung mga lupa nila nawawala at mga kayamanan ipinamigay ni Uthman sa kanyang gusto naman. Hindi tayo binigyan. Ibinigay niya lang sa kanyang mga kamag-anak, pati mga lupa, pati kayamanan, ipinamahagi niya sa kanila lamang. So kinalat nila ito, siyempre sa mga may masama ng loob, mga nagpapanggap, pagkakataon ito para sa kanila. So sinamantala din ito ng mga tao na ito ay pakalatin na si Uthman ibn Affan radiyallahu an ay namahagi ng mga lupa na kung saan ang lupang ito ay pinapastol para sa mga kabutihan o para sa mga kamusliman, ngunit ipinamigay niya ito kanila. At mga kayamanang hindi pantay ang paghati-hati, pinaboran niya ang kanyang mga kamag-anak. Talagang ginawa nila ng kasiraan itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an. At sa panahon na yaon naman ang mga Biduin, walang trabaho. Nakakaraw sila sa pagkain, paghiga, pagtulog, pahinga, pagkain, pagtulog. That's why ang mga tao madali silang nakuha. Nadali silang napuon dahil wala silang kabuhayan, hindi sila binigyan kuno. Pinakita nila, hindi sila binigyan, hindi sila inatian ng tama ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. At sinamantala ito, almost nagtagalog-sunod ni Abdullah ibn Sabah na kung saan papukaw nila ang mga taong ito, meaning dumadami ng dumadami ang mga nakukuha ni Abdullah ibn Sabah bilang kanyang itatatag na grupo. Okay? Sa Baisip pa ito, Abdullah ibn Sabah, the founder of Shia. But dito sa Baisip pa sila. Okay? Alhamdulillah. That's why sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Ang mga Biduin, ang mga pinakamasamang hindi mananampalataya at mga hipokrito at mas malamang na sila ay ignorante sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ipinadala niya kay Franz Salam ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam, ang pinakamatalino. So sila raw sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamasama sa mga hipokrito, Biduin na hipokrito at mga hindi mananampalataya, nagpanggap upang wasakin din ang Islam ng mga taong ito. Alhamdulillah, dahil sa kanilang matigas na puso at malupit na pagsuway sa pagsunod sa pananampalatayang Islam, so ang kanilang mga katangian ay hindi na pamahal sa kanila ang paghahanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam dahil buot at galit ang nadarama nila. So sila yung mga Biduin na kulang sa kaalaman, lack of knowledge in Islam. At isa sa kanila ang mga Biduin na ito magaling mag-recite. Ito sinabi ni Uthman kanina, lilitaw yung mga reciter ng Quran na kung saan for worldly benefits, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga Biduin na ito, actually, magagaling ito. Mga Qura ito, reciter ng Quran. No? Mga specialized na reciter ng Quran. But sa kanila, inire-recite lang nila ang Quran para magkaroon ng sweldo, makamundong buhay. At inire-recite nila ang Quran nang wala silang pagkakataon o wala silang nadarama sa kanilang puso na pag-aralan ito, isabuhay ito, wala, kundi ipakita basahan para pakinabangan lamang. Ito ang mga Biduin na ito. Actually, nasabi natin kung sila'y Qura, ngunit iba ang kahulugan nila sa tunay ng mga Qura, mga special na reciter ng Quran. Sila rin ay special na reciter ng Quran, ngunit hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila ito naiintindihan kung ano binabasa nila, hindi pinag-aaralan, ni hindi nila isinasabuhay ang kanilang mga binabasa. Ito ang mga taong ito na nagbigay din ng fitna o tumulong sa kaguluhan hanggang sa patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ang mga taong ito, makabasa lang ng konti, piling nila mga scholar sila. Ganun sila. Makabasa lang sila ng konti mula sa ayat ng Quran o hadith. Piling nila, mga scholar na sila, maaalam sila, pantay na sila sa mga sahaba. Hindi nila kailangan ng mga sahaba. Katwira, tao lang sila, tao rin kami. Nagbabasa sila, nagbabasa kami. Nag-aral sila, nag-aral kami. Konting kaalaman nila, marunong pa sila sa mga sahaba. Itong mga taong, mga Biduin na ito. That's why, wala silang respeto sa mga scholar na nauna o sa mga sahaba o sundin ng mga sahaba. Wala silang respeto itong mga Badu na ito o mga Biduin na ito. So, ang mga taong kapritsyo at mga nagnanasa, mapagnasa, sinamantala din sila. Kita mo, sinamantala na naman sila para makasama sila sa pagre-rebelde kay Uthman ibn Affan radiyallahu an. Subhanallah. So, dumadami ang mga masasamang tao because of makamundong buhay. Iba-iba. Gusto mamuno, kayamanan, makamundong buhay. Yan lang ang pinaka-focus o dahilan kung bakit nagkakaroon dito ng gulo. Because of makamundong
buhay. Kasi marami na ang mga bagong Muslim sa panahon na ito, hindi na matatatag. Hindi nila kaya pagalisay ng kanilang mga sarili sa mula sa kasalanan, hindi nila kaya pabanalin ng kanilang sarili dahil wala ng kaalaman. So, bagong generasyon na ito ng mga kamusliman na kung saan wala silang naiintindihan sa pananampalatayang Islam. That's why, itong mga nagbabasa ng Quran na ito, sinamantal sila. Na ginawa sila, napukawin silang ilayo sa pananampalatayang Islam. Instead na mapamahal sila sa Islam, pinukaw nila na mapalayo sa Islam at pinukaw nila na magkaroon ng galit kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, kasama ito sa nagpalago ng kaguluhan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ang mga sumunod na mga involved sa mga tao na kung saan ay ang mga tumalikod, dating Muslim at tumalikod, apostatize sa panahon ni Abu Bakar, di ba? Marami ito. So kasama din ito ang mga taong ito na nagbigay ng gulo sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an na mga tumalikod. Actually, alam natin may mga tao noon na sila'y tumalikod pero nagpakatuwid, nagpakabuti. Alam natin yan. Pero mayroon din sa kanila na hindi nagpakatuwid at hindi nagpakabuti. Sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu an, ang pag-iingat na ginawa niya sa mga taong tumalikod, kailanman hindi niya pinasama sa jihad. Hindi niya ito pinasama sa jihad. Wala siyang pinasama, ganun siya kaingat sa mga tumalikod. Tapos nag-embrace, wala siya nagbalik ulit. Hindi niya pinasama sa jihad to. But later kay Umar bin Khattab radiyallahu an, pinasama niya sa jihad ang mga ito. Pero may pag-iingat si Uthman. Hindi niya binibigyang tao ito na maliban sa mababa sa 100. So meaning hindi siya pwedeng mawak ng maraming tao. But ginamit na ni Uthman, Umar bin Khattab radiyallahu an sa digmaan ng mga ito. Iba kaysa Abu Bakar, hindi niya ginamit ito ni isang beses. Pagdating kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, naging maluwag siya. Talagang pinabayaan niya sumama sa mga digmaan ang mga taong ito. At actually, binigyan niya pa sila ng mga posisyon. Binigyan niya pa sila ng mga posisyon na ito ay inaakala niya na maging matuwid sila. Ngunit walang epekto ito. Lalo silang naging masama at tumulong pa sa paggawa sa fitna, kaguluhan, hanggang sa pagpatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu an. Kung titingnan mo ang pagpatay, titingnan mo ang mga listahan ng pumatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, makikita mo kabilang ang mga tumalikod na ito na Muslim at kabilang sa pumatay. Ang mga apostate, tumalikod, nung Muslim siya, tumalikod din nagbalik. Kabilang sa mga ito, ang pumatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, katulad ni Sauda ibn Hamra as-Sakuni, Qutayran ibn Fulan as-Sakuni, at Hakim ibn Jabla al-Abdi. Meaning, ito ay kabilang sa pumatay, sa mga bilang na pumatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu an. The Jews and the Christian. The Jews and the Christian. Hudyo, si Abdullah ibn Sabah. Hudyo yan, tatapikin natin sa susunod kung gaano kasama ang taong ito si Abdullah ibn Sabah. Bigyan natin ito ng isang session na like na ganito para maintindihan natin ng ganap. Ang pinaka-source ng gulong ito ay itong taong ito si Abdullah ibn Sabah. Okay? So, dadako natin ito sa susunod. Ang mga taong ito ng mga Hudyo at Kristiyano kung saan ito'y pinalayas sa Arabian Peninsula. So, sila ay pinalayas sa Arabian Peninsula. Ang iba malis, ang iba pinalayas. So, naglugar sila sa Kuba at Basra. Okay? Dadako natin ito sa susunod. So, in situation, ang paghalo-halo ng mga tao dito, mayroon ng paghalo ng kultura, ideya, sistema at paniniwala na dumadaloy sa maraming bilang ng mga tao ngayon. At ang pinakamasaklap dito ay yung mga bagong Muslim na naniniraan doon ay nag-asawa pa sila ng mga taong naniniraan din sa mga lugar na iyon na ang kanilang mga pamumuhay ay jahiliya. Dahil dito ang mga Muslim na ito na nag-asawa, mga bagong generasyon ng Muslim, inasawa ito, inadapt nila ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang kasuotan, ang paniniwalang kamangmangan. So meaning, lumalala ng lumalala ang mga tao dahil wala silang knowledge, wala silang kaalaman. Subhanallah. So, ang mga taong ito, na-adapt nila ang mga ganong pag-uugali. Remember, gaya ng sabi natin, wala nang panahon ang mga muhajirin, ang mga ansar, para turuan ang makapal na tao. Para makaiwas lamang sana sa ganong mga gawain, magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi natin, obligado nang mangyayari ang gulo at hindi maiwasan
ang gulo sa panahon ni Uthman ibn Affan ay sapagkat lilitaw na ito. Sobrang dami ng tao, sobrang daming kayamanan, sobrang daming karangyaan, sobrang daming tao. Ang mga sahaba, kukunti, namamatay sa jihad, nangangamatay pa, tapos nagkakalat-kalat pa ang mga nilang bilang, mga Ansar, Muhajirin, pati ng mga kabilang mga tabi'in na kung saan nakikipag-jihad. So wala nang time para maturuan nila ang mga tao, especially kahit turuan nila, kulang na kulang sila sa sobrang dami ng mga tao. That's why ang lumiiral ay ang kamangmangan. Epekto ng kaguluhan ay ang kamangmangan. Tingnan nyo, hindi mananampalataya because they are ignorant in the true guidance. Sila ang pasimuno na gumagawa ng kabuktutan sa dunyang ito. Sa sobrang kamangmangan nila, ang mga taong matutuwi tulad ng mga Muslim, ginagawa pa nila itong mga terorista na hindi nila alam sila ang tunay na gumagawa ng mga kabuktutan o nagpapalaganap ng kasamaan sa kalupaan because of ignorance. Because of ignorance, no? Subhanallah. So in this situation, walang panahon para turuan ang mga tao. Okay? At wali konti-konti na ang mga sahaba. Alhamdulillah. So in this situation, ang mga namumuhay sa henerasyon ng mga sahaba at mga namumuhay ngayon, ibang-iba sila. Ang mga sahaba ay namuhay sila na mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, wala silang pagnanasa sa mundo, pagnanasa sa kapangyarihan, pamumuno, wala sila. Nadaanan natin ang buhay kay Abu Bakar, ang mga sahaba, at kay Umar bin Khattab radiyallahu anhum. Nadaanan natin kung paano ang kanilang buhay, ang sistema ng kanilang pananampalataya, takot sa Allah. Wala silang pagnanasa sa dunya. Kahit gusto nilang imaman, pinamimigay nila. Wala silang interes sa mundong ito. Ang kanilang interes ay ang kabilang buhay. That's why namuhay sila na napakataas ng kanilang mga iman. Sumusunod sa Quran, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sunan ng Prophet Muhammad SAW. Hanggang sa lumitaw ang bagong mga Muslim ito, ang kanilang sinusunod ay pagnanasa sa kanilang mga sarili. Gustong-gusto nila ang dunya. Pamumuno na kahit mangmang, walang alam, gusto nilang mamuno. At actually, pinili pa ng mga taong ito na mamuno ang mangmang, kaya sila ay lalong naging mangmang. Sinabi din niya ng Prophet SAW na darating araw, pipili nilang pinuno ang mangmang kahit magiging mangmang sila. Abdullah ibn Sabah, pinulo nila yan. Ginawa nilang mamuno ang isang mangmang na tao, kaya ang mga taong ito ay napuno ng kamangmangan. Subhanallah, yan ang naging sitwasyon. Yan ang pagkakaiba ng mga Muslim na nauna at ang mga Muslim na mga baguhan ito. Sila ay namuhay pa rin sa patuloy na pamumuhay ng jahiliya o kamangmangan because of lack of knowledge. Namuhay sila patuloy sa kamangmangan. Inadapt pa rin nila ang kanilang mga tradisyon, mga faith nila, mga sistema nila, mga idea nila, mga jahili nila. Ganun pa rin. Parang walang pinagbago, parang hindi sila Muslim because of lack of knowledge. Nakikita nyo ang epekto, no? Ikukumpara mo ngayon to sa mga Muslim o sa mga tao. Ito ang guidance. Sabi kanila, napakaganda ng topic na ito. Ito ang isang pattern na malalaman mo kung bakit may gulo sa mundo. Kapag mayroong ganitong tao, lilitaw ang gulo. Ha? Kapag may ganitong tao, hipokrito, lilitaw ang gulo. Kapag may taong pagnanasa sa mundo, ang gusto niya, lilitaw ang gulo sa jamaa o sa isang lugar. Kapag may mga taong mangmang, lilitaw ang gulo. Kaya that's why, kaya dapat walang mangmang, nag-aaral lahat. Okay? Tapos walang makamundong buhay. Lahat sila interesado lamang sa kabilang buhay. Walang puot na iiral at walang inggit at galit. Pag lumitaw na ang mga yang kamangmangan, makamundong buhay, mga karangyaan, meaning gusto mo ng karangya sa mundo, tiyak ang gulo, lilitaw at lilitaw sa mundong ito. Kaya sabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mananatili na ang gulo habang buhay hanggang sa araw ng paghuhukom. Why? Dahil hindi na mawawala ang mga taong magnanasa sa mundo, hindi na mawawala ang mga taong mangmang, kahit na sa ating jama'a ummah. Sa ummah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi na mawawala ang mangmang sa panahon natin. Why? Napakaraming ang nagtuturo, wala namang gustong nag-aaral. Di ba? So kaya puno ng maraming kamangmangan sa mga kamusliman because ayaw mag-aral. Maraming gulo ngayon. Sila nagpapatayan. Sila ay nag-aaway, hindi nagkakasundo because of ignorance in Islam. Katulad dito, ang mga ignorante sa Islam dito, sila yung mga tao na kung saan sinusunod nila ang kanilang mga kapritsyo at pagnanasa at kanilang mga panahong paniniwala ng mga jahiliya na nagdulot din ng gulo sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ito ang kanilang mga bababang generasyon kumpara sa mga sahaba at mga Ansar o Muhajirin at mga tabi'in sa panahon nila kumpara sa mga bagong generasyon ng mga Muslim. Sobrang napakahina at napakababaw ng mga taong ito na kung saan ang mga taong ito na mga lihis
sa mga henerasyong ito ay nagtaguyod din ng laban sa kaguluhan kay Uthman ibn Affan radiyallahu an hanggang sa patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu an. So in this situation, alam natin, sabi ni Ali radiyallahu an, may nagtanong sa kanya, "Ya Ali," sabi niya, "Ya Amir Mu'minin," I think Amir na siya rito. Siya na ang pinuno. "Ya Amir Mu'minin, bakit sa panahon ni Umar, sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu anhu, ba't walang gulo? Sa panahon nila, ba't walang gulo? Bakit sa panahon ni Uthman at ikaw, ang daming gulo?" Yan ang tanong sa kanya. Open, talaga na open siya. So sabi ni Ali radiyallahu an, noong panahon ni Abu Bakar at ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, walang gulo dahil ang tagasunod niya ay katulad namin. Meaning si Ali, ang tagasunod nila ay katulad namin. Ano sila? Mahintatakutin, maaalam, walang pagnanasa sa mundo, walang inggit at puot na umiiral sa kanila, konsentrasyon sa kabilang buhay. Kaya walang gulo, pare-pareho kami, pinamunuan nila ang mga taong katulad namin. Now kaming namumuno, bakit may gulo? Dahil pinamumunuan namin ng mga katulad ninyo. Meaning siya, katulad mo, mangmang, walang alam, makamundong buhay ang alam ninyo. Yun ang ibig sabihin ni Ali radhiyallahu anhu. Kaya may gulo, dahil pinamumunuan namin ngayon, dati pinamunuan kami ni Umar, ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ganito kami. Meaning matutubig sila. Nung kami na namumuno kayo, pinamumuno namin kayo, ganyan kayo, mangmang kayo, wala kayong kaalaman sa Islam, makamundong buhay gusto ninyo, that's why magulo tayo. Meaning hindi kayo nag-aaral, wala kayong panahon sa pag-aaral, wala kayong panahon sa pagsunod, sa pananampalatayang Islam, matigas ang pagsunod ninyo, ang inyong mga puso matitigas sa pagsunod sa pananampalatayang Islam, that's why puno tayo ng gulo, dahil ang pinaawakan namin mga tao, o pinamumunuan ay katulad lamang ninyo. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, meaning, ang kaguluhan ay sanhi ng mga kamangmangan. Kung ang mga tagasunod ay mangmang, maraming gulo ang mangyayari sa jamaah. Kaya wala kayong masisisi ang mga iba ayaw mamuno sa isang jamaah. Lalo na pag napag-aralan mo ganito, nakita mo hindi nag-aaral, pamumunuan mo, never kang mamumuno. Ano ka, pupukpukin mo lang ba ito sarili mo? Guguluhin ka lang nila, sisiraan ka lang nila. Yan ang dulot ng mga tao na kapag hindi nag-aaral, gulo tiyak ang mangyayari sa jamaah. Napakadelikado pa naman ng mamumuno. Kapag hindi ka naging makatarungan, may pananagutan ka na sa lasbatala. Bakit mo gagawin pamunuan ang mga taong mangmang kung ayaw mag-aral? Nakita mo naman ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu, kaya nga nagkagulo-tulo tayo dahil ang pinamumunuan namin katulad ninyo. Meaning hindi nag-aaral, kayo'y puno ng kaignorantian, that's why may gulo. So meaning, kaya pala ang mga naunang sahaba ay hindi nagkakagulo dahil nag-aaral silang lahat. Naiintindihan nilang Islam, may takot sila, nawalan sila ng interes sa makamundong buhay, at nagkaroon sila ng interes sa kabilang buhay. Can you imagine? Ang mga taong ito, ang tutusin, mayayaman na ito sa maraming samsam na nakuha nila. Pero patuloy pa rin sila nag-jihad. Pwede na silang, huwag na sumama sa jihad, mayaman na ako, okay na ako. Pero bakit sila patuloy na sumasama sa jihad? Patuloy silang nakikipagbaka, nakikipaglaban sa landas sa samantala. Why? Dahil hindi nila angat ng kayamanan, iniiwan nila kayamanan, mas gusto nilang paglingkuran ang alasmantala at gusto nilang mamatay sa landas ng samantala para makamit ang paraiso. Wala silang pakialam sa mga share nila kayamanan. Hindi sila nabubuhay doon. Hindi katulad nito sa panahon ni Uthman, sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu, na ang mga tao ay nabuhay sa kapritso at pagnanasa. Sinunod nila ang kanilang mga pagnanasa, pagmamahal sa dunya, at mga mga na ayaw nilang pag-aralan, walang interes sa pananampalatayang Islam, walang interes na igalang scholar, walang interes na igalang mga sahaba, ang mga tabiin, walang interes na sila'y tanungin, walang interes na pag-aralan nila ang Quran at Sunnah sa tamang paraan. That's why, magulo. Sa panahon nila, lalo na kay Ali radhiyallahu anhu, magulo na. Muslim to Muslim na ang nagpapatayan dito. Subhanallah. So, malapit na tayo dyan. Aalukatin din natin, inshallah, ang bagay na yan. Alhamdulillah. So, in this situation, bagamat ang kabanalan ay ipinapahintulot sa pananampalatayang Islam, yung kabanalan tunay ang dapat nating gawin. Hindi kabanalang kaignorantihan. Hindi pwedeng sabihin na tayo ay banal, ngunit tayo ay ignorante. Hindi nababagay na sabihin ng isang banal na ignorante. Kailangan pag banal is banal. Dito lumitaw na kasi yung mga nagbabanal-banalan. Sila yung tingin nila banal, ngunit sila ay ignorante. Tingnan nyo ang estilo nila.
ang mga pagbabawal ipinahintulot nila. Dahil katwiran nila, sila ay nagtuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama. Ito yung mga tao mahilig gumawa lang sa kanilang mga sariling mga interpretasyon, sariling mga gusto nilang paliwanag sa pananampalatayang Islam. Sila yung mga tao nagmamagaling. Ipinahintulot nila ang bawal na pwede mong gawin o obligado mong gawin. Itong mga taong to, tulad ni Abdullah ibn Sabah, ipinangaral niya sa mga taong mangmang na ito na ang pagpatay kay Uthman ay allowed. Subhanallah. Ang pagpatay kay Uthman ay allowed. Kung anong katingyo, kahit kasalanan ni Uthman, ang mga binibintang nila, hindi pupunto sa puntong papatayin mo si Uthman. Wala kang karapatan na siya ay hatulan ng kamatayan. Wala pa. Kahit yung mga binibintang nilang sabihin, hindi naging makatarungan si Uthman, pinamigay sa kamag-anak niya yung lupa, yung mga pera, hinati niya sa mga kamag-anak niya, hindi niya uubra para siya ay patayin. Wala. Sapagkat si Uthman ibn Affan radiyallahu an, maaari siyang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tinawag niya ito. Maaari siyang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Sapagkat napakarami niyang ginawa sa panahon niya. Napakarami niyang ginawa na maaaring magtakip ito sa mga nagawang maliliit man iba ng paradalaan kahit matutuwa ang binibintang nila. Pangalawa, pinangakuan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagpatay na gagawin sa kanila o mga sasapitin niya mga ganito ay kapatawaran ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. That's why walang karapatan ng sino mang patayin siya. Ngunit sinabi ng mga taong ito, one of the founder Abdullah ibn Sabah, at Sabaisin, katagasunod ni Abdullah ibn Sabah, na ang haram ay pwedeng halal. Na meaning, si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa kanyang mga ginagawang yaan, ipinalitaw nila na alal na patayin ito. Subhanallah. That's why ang mga taong ito ang nagsumikap na pumunta ng Madina, gumawa ng mga kasinungalingan, kaya nakapunta sila doon, pinatawag sila ng sahaba, hanggang sa gawin na nila ang kanilang plano, hanggang sa patayin nila si Uthman ibn Affan radhiyallahu an ng mga taong ito. So haalamin natin yan bit by bit, no? Alhamdulillah. So at least ngayon nalalaman nyo kung bakit may gulo sa buong mundo. What is the reason? Number one, makamundong buhay. That's the reason. Number two, ignoranting mga tao, mga mangmang na tao. Meaning yan ang nagpapalaganap ng gulo sa mundo. Yaong mga hilig ay pagnanasa sa mundo. Kaya kapag ang hilig mo yung mundo, magkakasala ka. Number two, because of lack of knowledge from the true guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang alam, lalo ng mga hindi Muslim. Wala silang kaalam-alam sa tamang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang mga taong ito, titignan nyo, ang kanilang kabuhayan, gera. Patayan. Ano ang motibo bakit may gera? Para kunin ang isang bansa. O kaya naman, hindi na ganun. Magbenta ka na lang ng mga missile, mga gamit, para makipaglaban, bebentahan mo sila. Anong mangyayari? Makamundo. Minsan naman, ikaw na ang gagawang gulo para magkagulo siya, tapos bebentahan mo ang dalawang panig para yumaman ka, makamundo. Di baling magpatayan, di baling mag-away sila because of makamundo. Ha? Mga kupar, makikita mo, because of makamundo, sila sinungaling, ibinabalita. O chismis, pinagkakakitaan nila ang mga chismis, nagbabalita ng mga chismis, pinagkakakitaan. Kahit nakasinungalingan, ang buhay nila ay mundo. That's why puno ng kasalanan ng tao. Number two, wala silang alam sa tamang patnubay. That's why kapag ang isang Muslim ay nagsumikap siya na gustuhin niya ang makamundong buhay sa kanyang pagnanasa at kapritso na mahalin niya ang mundong buhay at ayaw niyang pag-aralan ng Islam, subhanallah, ang mga ganitong uri ng Muslim ay nakakatakot lamang kasama kapag ganito ang mga Muslim, sapagkat malinaw na ang mga ganitong tao ay walang itutulong sa jamaa sa interes ng pananampalatayang Islam, kundi dulot ng kaguluhan. As para sa inyo, marami na tayong karanasan sa mga ganitong bagay. Nagdudulot sila ng mga kaguluhan because they are lack of knowledge in Islam at sila ay nagbanasa sa makamundong buhay. Ang dalawang kasong ito, kapag taglay ng tao, napakadelikadong kasama ng tao kapag ganito. Para walang gulo, dapat ang mga Muslim may knowledge. Kapag may knowledge ka, of course, darating ang panahon lalaki ang takot mo sa madara. At mawawalan kang interes sa mundo, alhamdulillah. Dito ang isang jamaa, makikita mo ang kanilang mga kaligayahan, pantay, makamatarungan, pagsasama tulad ng mga sahaba. Nakita yung si Khalid ibn Walid sa panahon niya? Pagkamatay niya, Abu Bakr radhiyallahu, pinalitan siya on the spot ni Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah, nagalit pa siya? Hindi. Ano sabi ni Khalid ibn Walid radhiyallahu an? Hindi ka ba nasasabi? Nagalit sa akin? Sabi ng pumalit sa kanya. Sabi niya, bakit ako magagalit?
Hindi ko naman hinahangad ang pamumuno at makamundong buhay. Ang hinahangad ko lang ay sa kabilang buhay. Lawak pa rin. Hindi mo siya nagalit. Gawin mo ngayon yan. Sa mga namumuno, halimbawa, ginawa mo namumuno sa tao, then namatay yung gumawa sa kanya, and then palitan agad siya ng iba. Anong gagawin nito? Magre-rebelde. Gagawa ng mga paraan para tanggalin yung pinunong yan, o kaya guluhin pinunong yan hanggang sa patay. Ganyan lang nangyari kay Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Hanggat mayroong tao na ganito na nagnalasa sa mundo at mga ignorante, ang gulo ay hindi mawawala sa daigdig. That's why mananatili natin sa daigdig dahil kumapal ng kumapal ang mga ignorante sa lupa, especially ang mga hindi mananampalataya na nahihilig at nalulung sa dunya, hindi na magwawakas ang gulo dito. Even na sa mga Muslim, makikita nyo, sila din na nag-aaway because of dunya. Because sila ay nalulung sa pagmamahal sa dunya at wala silang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Nagbilin ngayon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay. Pakaingatan yung pumili ng kasama, ng makakasama. Mag-ingat kayo. Darating ang panahon sa aking umma, may mga tagasunod ko na tatayo sa tabi ng pintuhan ng impyernong apoy upang akayin nila kayong pumasok sa impyerno. Magsipag-ingat kayo. Meaning, umiwas kayo sa mga ganung taong makakasama ninyo. Meaning, mga masasama, mga kung saan nag-aakay papuntang kaparusahan sa impyerno, umiwas kayo, meaning huwag kayo sumunod sa kanila pagkat darating yan sa umma ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad dito, dumating na sila sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Alhamdulillah. Also, ang mga hipokrito, ito na, nakapasok din dito yung mga hipokrito. Ang mga hipokrito, alhamdulillah, sila ay mayroong sama ng loob. Ha? Ngunit ginamit nila ang katalinuhan at katusuhan nila. Pumasok sila. Mga hipokrito ng panggap na Muslim, ginamit nila ang katalinuhan, katusuhan. Pero ang totoo, mayroon silang sama ng loob. Na lumikha din ito ng gulo sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pag pinagsama-sama mo ito, malaking grupo ito, talagang mga masasamang tao ito. No? Sila yung mga tinawag na mga latak. Tinawag itong mga latak ni Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang aklat. Ito yung mga taong latak. Sabi niya, sapagkat itong mga hipokrito ito ay kabilang sa mga pakana ng pagpatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ito kasi mga hipokritong ito, ang mga Hudyo, mga hipokritong, mga Hudyo, mga Kristiyano, at sa mga mula sa Persia, alam natin pinarusahan nito sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu an sa paglabang nila sa hangganan ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay tinasir. Pinarusahan ang mga taong ito. Siyempre, Muslim sila. Nag-Muslim sila, nagpanggap sila. Na-apply sa kanila ang tasir because ginagawa nila ang meaning punishment, tasir, disiplina, para magbago sila at hindi gayain ng mga ibang tao. In this situation, ang mga taong ito ay pinarusahan ito sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa kanilang mga pagre-rebelde. So in this situation, ang mga gobyerno tinatang ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa bawat lugar ng mga government na yan, sila nagpapatupad ng parusa sa mga taong ito, mga Hudyo, kabilang sa mga Hudyo si Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah, kahit walang pagsusuri siya, isang Hudyo, sabi nila, kahit hindi sinuri isang Hudyo ito, na malaya pumapasok sa mga Muslim dahil nagpanggap siya Muslim. Kaya malaya siya na pumapasok sa mga Muslim. Ito ang nag-create ngayon ng malaking gulo para maguluhin ang panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at nagpupumilit na dapat si Ali ang umupo, hindi si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Mga invento, marami silang ginawang invento para pukawin ng mga damdamin ng mga taong mahilig sa pagnanasa mundo na sila ay mapasunod sa kanila at gawing masama si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hanggang sa pagkaisa si Uthman, hanggang sa patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So ang mga taong ito na kung saan mayroong galit sa mga kamusliman, lalo na kay Uthman, sa mga gobyerno nagparusa sa kanilang bilang tasir, nagbuo ito ng mga grupo. Sila yung mga taong nagbuo ito ng mga grupo. So ang mga taong ito, dahil sa ganitong sitwasyon, hindi nila matanggap, nagbuo sila ng mga grupo. Okay? Karamihan sa mga ito ay mga Bedouin na hindi naiintindihan ang relihiyon. At sila ay bumuo ng grupo. Itong mga taong ito, sila ang mapagkalat ng mga kasamaan sa kalupaan. Sila yung mga tinatawag na latak ng mga tribo. Yan ang tawag sa kanila. Mga latak ng tribo, mga wolves. Wolves yung mga yung mga asong mga lobo na mababagsik na kalaban ng mga Muslim.
Sila yung mga latak sa sangkatauhan. Yan ang tawag sila, ang mga taong mga pinakamasama, mga hangal na hindi naiintindihan ang pananampalatayang Islam. Mga taong pinakamasamang butangerong tribo. Yan, daming tawag sa kanila, no? Malulupit na tawag ang tawag sa mga taong ito. Sila yung mga taong malulupit na napagpapakalat ng kabuktutan sa kalupaan. Sila yung mababa sa mga pinakamababa at kasangkapan ni Syaitan. Ang mga taong hipokritong ito. Kasangkapan ni Syaitan. Isa dito sa pinagmumulan nila ng kaalaman, ng mga source, ng mga kalokohan, kasinungalingan, mga pakana. Abdullah ibn Sabah. Papasay ko sa susunod. Si Abdullah ibn Sabah na isang Hudyo, malayang pumapasok sa Muslim na nagpanggap ng Muslim. Abdullah ibn Sabah, the Sabahism, later kilala itong founder of the Shia, Abdullah ibn Sabah. Okay? So alhamdulillah, ang mga plano ng mga ito para guluhin si Uthman ibn Affan radiyallahu an o pasamain si Uthman ibn Affan radiyallahu an, 5 bagay. Bagamat may iba pa. Sa kanila, 5 kaso allowed ng patayin si Uthman sa mga 5 ito. Ay, hindi man allowed pero i-allowed nila. Number 1, personal issue. Siniraan nila si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ang mga tao ito, mga nabuo na ng mga grupo, kasama ng mga Bedouin, sama ng mga hipokrito, sama ng mga sama ng loob kay Uthman ibn Affan, sa mga gobyerno, sila. Ang unang-una nilang pinamali kay Uthman ay ang personal issue. Yung ano yon? Bakit siya wala sa mga digmaang iba? Tulad ng Badar. Meaning, pinabula siya tuwag na namumuno. Hindi siya pwede dahil tuwag siya. Bakit siya tumakbo sa Mount Uhud sa digmaan at hindi na bumalik? So yan ang akusa nila sa kanya. Personal issue. Tinapik na natin nakaraan ito at binigyan na natin ito ng kasagutan. Ngunit ito ang kanilang unang dahilan para si Uthman ibn Affan ay kanilang tangkaing paalisin. Kung hindi alisin hanggang siya ay hatulan ng kamatayan. Okay? Number 2, ang kanyang pinansyal na patakaran. Yung sinasabi natin, yung mga kalupaan ipinamigay sa iba, kasi nuwalingan lang yan. Yung mga sahod, lilakihan niya yung kamag-anak niya, at yumaman ang kanyang mga kamag-anak, pinalitaw niya, hindi pareho, hindi makatarungan. Ang namumunong yan, dapat palitan yan. Number 3, ang kanyang mga patakarang administrado, no? Ang kanyang mga patakarang administrado, na kung saan, inapoint niya lang naman namumuno ang kanyang mga kamag-anak. Sinagot na rin natin nakaraan ito. Dahil kaya inapoint niya itong mga namuno para sila ay nasa harapan ng mga kaguluhan, meaning itataya ang buhay bago ang mga tagasunod. Mas pinabor nilang itaya ang buhay nila ng kanilang malalapit sa kanilang buhay. Hindi nila itinatago mahal sa buhay tulad ng mga hindi mananampalataya. Kapag ito'y nakaupo, nasa opisina lang, nalalaban yung mga taong normal o mga bataan lamang nila. Sa Islam hindi. Yung mga mahal mo sa buhay, ang una mong isusubo sa kamatayan. Yun ang dahilan kung bakit niya ipinwesto ito. Para lang sa ganun, sila ay pakita niya kung ano ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang kamag-anak. Meaning kahit kamag-anak mo, kapatid mo sa dugo, kung ito ay pananampalataya Islam, handa kang i-alay mo ang buhay niya sa Allah. That's why, inapoint niyang mamuno ito, hindi dahil sa kamag-anak niya. Dahil gusto niya na ipakita sa tao na kahit kamag-anak niya, inihahanda niya itong i-alay ang buhay nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, ang kanyang mga ijtihad. Pinamalian nila ang kanyang ijtihad. That's why, hindi siya karapat-dapat mamuno at hindi siya Muslim. Subhanallah. Hanggang sa puntong lasunin nila ang tao na hindi siya Muslim because of ijtihad na pwede siyang patayin. Ano ang sinabi nilang mga ijtihad na ginawa na hindi tama? Yaong nag-offer siya ng prayer sa Mina, doon sa Makkah. Number 2, yaong pag-ipon niya o pagpaparami ng Quran. Tinapik na rin natin ito. Mali daw yan. Hindi tama yan. Number 3, yung pagpapalawak niya ng masjid sa Madina. Mali daw yan. So marami pa ang inakusa nila pagdating sa ijtihad, bagsak siya. Meaning iniba niya ang Islam, pinalitaw ni Abdullah ibn Sabah na hindi siya Muslim, allowed siyang patayin. So, unang kondisyon nila palitan. Kung ayaw, hanggang siya ay papapilitan patayin ng mga taong ito. And the last ay yung kanyang pakikitungo sa mga sahaba. Pinagbintangan siya na hindi niya pinakatungo mabuti ang mga sahaba. Lalo na nakaraan, sinabi natin, si Ibn Mas'ud, pinagpapalo niya hanggang sa napatay niya siya. Walang katotohanan yun. Ang hindi niya pinakitungo sa mga sahaba, si Ammar, Abu Dar at Ibn Mas'ud, pinagmalupitan niya ang mga sahabang ito. So ito ay mga paninira lamang nila para lamang mayroon silang dahilan pag pumunta sila sa Madina at sa mga taong ikinakalat nila ang alingaungaw na ito ang dahilan na hindi siya qualified
At kapag hindi siya umalis sa pwesto, ay maaari siyang patayin sapagkat hindi siya Muslim because of the ijtihad, ay hindi ito sakop ng pananampalataya sa kanyang ginagawa, kundi sarili niya lamang mga ijtihada nang walang base sa pananampalataya Islam. At ito ay ang paglabas sa kanilang panimanman at pagkakaalam, paglabas ito sa pananampalataya Islam. That's why halal. Ang isang haram ay ginawang halal na patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Subhanallah. And in this situation, ang mga taong ito, lumaganap ang rumors na ito. Kumalat sa mga tao, dumami ang nagkaroon ng duda kay Uthman sa mga gobernador, na dumami ang duda sa kanila. Ang mga taong mahihina, marurupok, ay halos sumama sa kanila because ang buhay nila ay makamundong pagnanasa at namumuno nila ay makamundong magnanasa Abdullah ibn Sabah. Bumuo sila ng grupo. Napalaki nila ang grupo. And then, ginamit nila bilang katangian ng mga sahaba tulad ni Aisha radhiyallahu anha, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhum, at sinabi pa nila, kaya sila pumunta sa Madina dahil pinatawag sila sahaba. At sinasabi nila si Ali ang karapat-dapat maging khalifa. At pinalitaw ng mga Shia, sa baisip pa sila nun, dito nang galing yung isang hadith nila na sinabi daw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkamatay ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, si Ali ang mamumuno. Pinalitaw nila ang hadith na yan, na malinaw nila, dapat ang namumuno si Ali, hindi si Uthman ang namumuno. Isa yan sa kanilang mga ibinibintang na akusa kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, at tinaksana natin to. Alam natin walang katotohanan yun. Alhamdulillah. Maganda yung nag-aaral ka, nawawala yung mga confuse mo sa ganito kalituhan dahil napag-aaralan na natin ito. So in this situation, nag-organize sila ng grupo mula sa Basra, sa Kufa, sa Egypt with 4 groups. Okay, then pumunta sila sa Madina, idinahilan nila na sila'y pinatawag ng mga sahaba. So dito na nila gagawin ang kanilang mga plano patungkol sa mga inireklamo nila kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Subhanallah. And then in this situation, na mapaplanuhan na nila ang mga bagay na yan, at siyempre, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, wag kang aalis, wag mo ba rin yung damit mo. Meaning palalayasin ka, wag kang aalis. Hindi umalis yung Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So anong ginawa ng mga taong ito? Nabalitaan kasi ng mga ibang tribo na ang mga taong ito'y pumasok at inahamak, inaapi na ang Amir Mu'minin hanggang sa nararamdaman na parang gusto na siyang patayin. Hindi na makalabas ng bahay siya at manabana para dalaan. Hindi na makapunta masjid. Hindi na pumupunta, katabi niya lang, hindi na siya makalabas. Dahil sa mga masasamang bantana ng mga taong ito. Kaya nga pinatay na ito sa loob ng bahay, inakyat na dahil ayaw lumabas ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Inakyat na nila. Why? The reason is narinig na ng mga ibang tao na ginaganyan na nila ang Amir Mu'minin, nagmalasakit sila na pumasok sa Madina para ang mga taong ito ay salakayin nila. Ngunit natulugan nila ang mga tao ito, agad-agad na nilang in-apply ang pagpatay ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bago pa man makarating ang mga taong ito, ay pinatay nila si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ang mga taong ito. So inshallah, aalamin natin ang mga bawat detalyado kung paano napunta sa bagay na ito. Inshallah, dito tayo magsasara. Next time, nakuha natin si Abdullah ibn Sabah na Sabah Isip. Ang followers niya, tinatawag na Sabah Isip. Inshallah, wa qad alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah